Ito, halimbawa nito, bibigyan ko kayo ng sample napakatinding fake news. Ito, screenshot lang muna nung video bago yung balita. Ayan. Kita nyo yan? Ano yan sabi dyan? Sige nga, basa. Pilipinas o China? BP Sara, I am not pro any country at all. Putang ina. Fake news na fake news. Papatunayan ko sa inyo kung bakit fake news to, ha? Papatunayan ko sa inyo kung bakit fake news to. At mantakin mo, ang nagkarga nito, ay walang iba kung hindi yung taga-Malacanang o yung tagapagsalita o yung opisyal na tagapagsalita dyan sa Malacanang. Pakinggan natin, Ano raw kaya ang amoy ng lider na hindi nagmamahal sa bayan? Yan ang parinig ng palasyo kay VP Sara Duterte na inaakusang maka-China raw. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Anong pipiliin mo, Pilipinas o China? Sagot dyan ni Vice President Sara Duterte. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. May maanghang na banat dyan ng palasyo. Tignan mo kung paano nila tinwist, Hindi daw, sabi ni BP Sara Duterte, hindi daw siya pro-China or any countries at all. Ito ang twist nila. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika. Dinamay mo pa yung bayani ko. Nananahimik na, dinamay mo pa. Napakawalang nga mo din, no? Huwag mo na idamay yung bayani ko, hindi mo maintindihan yung sinasabi niya. Ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Ano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Gago! Alin doon sa statement ni BP Sara Duterte na sinabi niyang hindi niya mahal ang bansa niya? Dahil ba sa sinabi niyang I am not pro any country at all? Yan ba ang dahilan kaya mo sinasabing hindi niya mahal ang bansa niya? Alam mo ba kung ano yung konteksto niyang statement niyang yan? Ito rin TV5 gumagsalsal din Salsalero din kayo Alam niyo ba kung anong pinanggalingan niyang statement na yan? Ipe-play natin yan unya-unya. Patapusin natin ito mga katarantaduhan nila. Ano kaya ang kanilang amoy? Yun lang po. At kung si Pangulong Bongbong Marcos raw ay proud sa pagiging Pinoy, bakit daw hindi ito magawa ni VP Sara? Ang Pangulo po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Matatanda ang iginiit ni Castro na pro-China ang mga Duterte matapos batikusin ni VP Sara ang foreign policy ng Administrasyong Marcos. Hindi naman din sikreto ang pagiging malapit sa China ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero giit ng bise, walang dapat kampihang bansa ang Pilipinas. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Ano yun? We have our Filipino pride. Pero kung totoong wala raw kinakampihan ng mga Duterte, bakit laging tikom daw si VP Sara sa usapin ng West Philippine Sea? Sa pahayag ni House Deputy Majority Leader Alam mo kung bakit tikom? Alam mo? Ortega, alam mo kung bakit? Bumalik ka sa konstitusyon natin. Bumalik ka dun. Mambabatas ka, hindi ka marunong magbasa ng konstitusyon? Pinaiinit mo yung ulo ko aga-aga? Kasi po, nakasulat sa konstitusyon natin, only the president. Only the president. Ang chief architect pagdating sa foreign policy. Alam mo kung bakit nilagay doon? You know the heart of that law? That particular law?
because napaka-sensitive ng foreign policy or foreign relation. Ibig sabihin, pagdating sa relasyon natin sa ibang bansa, napaka-sensitibong bagay niyan. Kailangan napaka-ingat natin. Bilang opisyal ng gobyerno, dapat napaka-ingat natin magbitaw. Especially if you are part of the executive branch. Bakit kanyo? Kasi nga po, it can create wars, it can create conflict, economic conflict, it can create problems. That's why inilagay sa ating konstitusyon, the chief architect of foreign policy is the president only. President only. Meaning, with your indulgence, ang ibig sabihin po nun, huwag ka nang dumaldal dahil magkikreate ka lang ng confusion sa statement ng presidente. Huwag ka nang magsalita. Kayo lang naman ang sausaw ng sausaw. Tas gusto ninyo, yung hindi sumasawsaw ay sumawsaw. Ano ba? Dahil mahina si Bongbong Marcos? Kaya kailangan ninyong tulungan siya? Gago! Mahina ba siya at hindi niya kayang magbigay ng strong statement? Kaya kailangan yung pumutak ng pumutak? Gago! Hindi, yun lang ang ibig ko sabihin. Bakit mo kailangan dumaldal? Na pati ito, pinakikialaman mo, hindi naman ito, trabaho mo bilang mambabatas. Ang trabaho mo, gumawa ng batas para ang buhay ng mga bawat Pilipino ay maayos, maganda, komportable. Yun ang trabaho mo. Hindi dumaldal pagdating sa foreign policy. Gago! Munti ka na kitang matawag na animal ka, pero hindi ko na lang itinuloy. Ayoko. Di ba? Naintindihan mo ba yan? Mambabatas ka, hindi mo maintindihan yan. Ganon na ba kahina ang kokote mo? Ganon ka na ba kabobo para hindi maintindihan yan? Na sensitibo yung bagay na yan. It's a foreign policy that only the president, hindi ako nagsabi niyan, konstitusyon po nagsabi niyan, na maaring maging tagapaghubog ng relasyon sa ibang bansa. Kaya dapat shut up po si VP Sara Duterte. Shut up po siya. Unless narinig mo siyang binanata niya Amerika. O binanata niya ibang bansa. Hindi ho siya nangingialam. Bakit siya mangingialam? Foreign policy yan eh. Foreign relation yan eh. Dapat yung relasyon natin sa mga ibang bansa, presidente lang. Bilang vice president, respeto. Kayo hindi marunong rumispeto kay Marcos. Porket alam ninyong di nyo nire-respeto. Buti pa si BP marunong magrespeto. Hindi, kahit ako mabibuisit ako sa'yo. Kunwari ako presidente ng kumpanya. Hindi, halimbawa ako presidente ng kumpanya. Halimbawa lang. Tapos yung vice president ko, nagdidesisyon pagdating sa mga bagay na akin lang. Ano yun? Pakikipag-usap sa gobyerno, halimbawa lang. Pakikipag-usap sa mga kalaban. Kung sa akin lang na atas according to our law, abay, mabibuisit talaga ako. Hampasin ko sa mukha yung mangingialam na vice president. O baka kinabukasan, kasi kunwari lang sa kumpanya ito, sisisanting ko kagad yung animal na yun. At kung ikaw yun, bunutin ko yung mga biguti mo. Kunwari lang kunwari nasa kumpanya tayo, tas pakikialaman mo yung mga desisyon na akin lang. Bunutin ko, isa-isayin ko yung bigote mo, ilagay ko dito. Di ba? Sir Paulo Ortega. Hindi pa ba sapat yung sinasabi nila na biyaya ng kay Tamba? At kailangan mo pa talagang dumaldal? Hindi ako, nagtatanong lang ako Ito'y tanong lang, hindi naman ako sigurado diyan.
Sabi nga niya, may alleged daw eh. Eh ako nagtatanong, hindi pa ba sapat yun? Kung totoo man yun, kailangan nyo pang bumanat sa mga Duterte para madagdagan. Di umano, allegedly, sabi nung iba. Hindi ako nagsabi. Madalas ay katahimikan lang daw ang nakukuha natin mula sa bise habang nilalabag na ng China ang ating teritoryo. Giit pa ni Ortega, ang record ni VP Sara ang makakapagsabi na pro-China ang kanyang pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Eto ha, bibigyan ko kayo ng konteksto para dun sa mga tangang komento ng komento patungkol po doon sa ito yung issue niya. Pilipinas ba o China? Tangina, maling-mali eh. Alam mo, dito mo maintindihan talaga na tinitwist nila at nagkakaisa-isa sila para siraan si BP Sara Duterte. Takot na takot talaga sila kay BP Sara Duterte dahil palapit na ng palapit yung 2028 eh. Takot na takot sila. Pilipinas o China? Bear with me. Kailangan natin panoorin yung simula hanggang dun sa dulo na pinag-usapan yan. Kasi dito makikita nyo yung context. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit eh. Pag kayo nakapanood ng balita na tila confusing, sandali, parang may mali. Panoorin ninyo yung buong interview. Panoorin ninyo pati yung tanong. Para malaman ninyo kung saan ang gagaling yung sagot. Kung titignan mo lang, chachap-chapin mo lang yung sagot, para lang masatisfy mo yung gusto mong palabasin na pro-China si BP Sara Duterte, eh mali po yun. Fake news yun. Fake news po tawag dun. Kaya nga dito, enhance po natin yung audio. Magaling tayo pagdating sa mga audio. Hindi ko ginamitan ng AI to ha. Ibig sabihin, ginamitan natin ng compressor, noise reduction para mabawasan yung ingay at mailakas yung nag-i-interview, yung sinasabi ng interview. Tapos nilagyan natin ng caption, ha? Inano natin sa caption. O ito, panoorin ninyo ha. Mapaka-importante. Kasi right now parang ang iniisip ng mga bansa ngayon, parang palikasin yung pati mga citizens abroad sa, of course, nangyayari dulo. I know merong ceasefire ngayon, may truce na yun, pero hindi natin sure kung gaano katagal yung truce na yun. Pero pinufocus ko sa Pilipinas, politika, ang haba ng tanong. What's your take on this po? Kasi parang dapat iniisip po ng gobyerno. Sinagot mo na eh. Yung nagtanong, siya na rin na nagsagot. Biro lang ha, kung sino man to nagtanong na to, hindi ko kilala. Next time, pag nagtanong ka direct to the point. Pangalawa, wag mong sagutin yung tanong mo. Natin, means kapakanan naman po yung kapakanan din ng ating mga consumers na nagtataas yung presyo ng gas, ng oil. Anong konteksto ng tanong? Paikliin natin yung tanong. Ma'am, ano masasabi nyo sa gera doon sa Middle East? Kahit meron na silang quote-unquote peace. Anong konteksto? Anong gusto nyo mangyari? Ano sa tingin ninyo? Paano mga OFW? Yun ang tanong. Ganun lang kasimple. Medyo mahaba-haba kasi yung tanong niya. Okay? Anong sa tingin nyo dapat gawin ng gobyerno sa mga OFW? Dahil naipit sila sa gera kahit na may ceasefire. Ito sagot. Ano konteksto? Paikliin natin. Gera sa Middle East. Yan ang pinag-uusapan. Yan ang tanong. Anong gagawin ni BP Sara Duterte sa mga OFW? Totoo yan, no? Kaya doon sa aking mensahe kanina, kung nakita nyo sa aking speech, ay sinabi ko na unahin natin ang bayan. Huwag yung pansariling interes. Ano daw sinasabi? Unahin natin yung bayan. Kasi kasama din pala dun sa tanong, yung habang nagkakaproblema sa Middle East, habang nagyegera OFW, ay namumulita itong gobyerno. Kaya nga ang sabi ni BP Sara Duterte, yan nga yung sinabi ko sa speech ko. Huwag nating unahin ang politika. Unahin natin yung ating bayan, mga kababayan natin. At sigilan natin ang pang-aatake sa politika. But personally, ma'am, how to score? So yun lang yun. Itigil na yung politika. Unahin natin sarili natin. Yung tayo, yung Pilipino. So kinakampihan niya Pilipinas tayo mga OFW.
unahin kesa sa interes ng politika. Action or so in action ng Marcos government, investigation ng ng Pangalawang tanong, tinatanong, ano sa tingin mo ang ano masasabi mo sa ginawa ng gobyerno regarding sa giyera sa Iran? Ito sagot It's a little too late. Too little too late pala. Too little too late. Too little too late again. Madaling salita, late. Reactive, hindi active. Iba yung reactive. Yung reactive, nagre-react ka lang sa pangyayari. Iba yung active. Yung active ka, wala pang nangyayari, meron ka nang ginagawa. Dapat kasi the moment na nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders, nawawala na yung nagka-cancel na ng flights, ang mga airspaces doon sa bansa na malapit sa kaguluhan. So, dapat kasi nagplano, hindi naman surprise yun. Alam naman nating lahat na mangyayari yon kasi nagsabi na silang dalawa na mag-aaway sila. Yung dalawang bansa ba, nagsasabi na sila. Kaya hindi siya sorpresa sa buong mundo. Saka yung pagtaas ng presyo ng krudo, hindi din nakakagulat yon sa ganun na pangyayari. Una, sinasabi ni VP Sara Duterte, matagal na yan eh. As a matter of fact, that is true. If you would study Iran and Israel, actually, kasi po yan ang ating isa sa mga inaaral ngayon, yung the significance of and the biblical perspective of war in Iran and Israel. Matagal na po yan. As a matter of fact, ilang beses na nag-warning ang Israel. At nagsabi pa sila ng date. Sa date na to, kailangan itigil nyo yung paggawa ninyo ng nuclear. And there are instances wherein mas lalo pang hindi sinunod ng Iran ang Israel. Okay? So, nung nagbigay na ng date, ang sinasabi ni VP Sara Duterte, sandali. Alam na natin yan eh. Binabalita na yan sa buong mundo. As a matter of fact, in-announce pa yan ni Trump. Pinipigilan niya nga ang Israel nung una, pero eventually, kinampihan din niya at sinasabi niyang, wala, kayo kasi. Parang ganun. In other words, ako, I do not want to give my opinion on that matter. Ang punto lang kasi dyan, matagal na po yung pinag-uusapan. Ang ating gobyerno, walang ginawa ko hindi siraan lang si VP Sara Duterte.